Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang sabi nila, ang pangalan ay isang panalangin na ibinibigay ng ating mga magulang. Abdel Rahim, isang pangalang Arabic, nang ibig sabihin ay lingkod na mawain. Pero sa loob ng mahabang panahon ay parang pinagkait sa akin ang awa ng mundong kinagisnan ko. Lagi akong tinatanong ng mga tao kung bakit kakaiba ang mukha ko, bakit matangos ang ilong ko, bakit matangkad ako o bakit mukha raw akong artista na naligaw lang sa Marawi. Ang totoo, ang bawat tingin nila ay paalala ng isang lihim na hindi ko hiningi. At ang bawat pasa sa katawan ko ay marka ng isang pagkakataong pilit nilang binubura. Sa loob ng maraming taon naniniwala ako na ang pag-ibig ay dapat na pinaghihirapan. Na ang pamilya ay kailangang tiisin kahit na dinudurog ka na nila. Pero bago ko marating ang kinakatayuan ko ngayon ay dumaan muna ako sa apoy. Alam mo Papa Dudut, sa Marawi mahalaga ang pamilya at ang iyong salsila o ang pinagmulaan ng iyong lahi. Pero sa kaso ko, ang itsura ko pa lamang ay tila isa ng malaking tanong na walang gustong sumagot ng malakas. Lagi akong nakaharap sa salamin noon, Papa Dudut. Pinagmamasdan ko ang sarili ko. Matangos ang ilong, malalim ang mga mata at mas matangkad ako kumpara sa mga kapatid ko. Sa totoo lang ay gwapo ako, marami nagsasabi na mukha akong artista, Papa Dudut. Yung mga bidang lalaki sa TV na napapanood namin. Pero imbis na ikatuwa ko yon, ay naging pabigat ito sa akin. Kasi sa bawat sulyap sa akin ni Papa ay nakikita ko ang puot, sa bawat bulungan ng mga kapitbahay ay nararamdaman ko ang mali siya. Ang totoo niyan, si Mama ay dating OFW sa Jordan, doon siya hinalay ng amo niya. Ako ang naging bunga ng madilim na kabanatang yon sa buhay niya. Kaya pag uwi niya sa Pilipinas ay bitbit niya ako. Isang batang ang mukha ay palaging magpapaalala sa lahat ng isang karahasan. Tinanggap ako ni Papa sa pangalan, pero hindi sa puso. Para sa kanya ako ang buhay na ebidensya ng isang bagay na kinakahiya niya. Habang lumalaki ako ay nadadagdagan pa ang problema nila sa akin, Papa Dudut. Hindi nila ako mukhang matanggap. Hindi lang ako mukhang dayuhan, bakla rin ako. Noong bata ako, pilit kong nilalabanan ang sarili ko. Kunwari gusto ko ang mga laro ng mga pinsang kong lalaki. Pero ang totoo niyan ay mas gusto ko pang tumulong kay Mama sa kusina o makinig sa mga kwentuhan ng mga babae. Mas malapit ang loob ko sa sining at sa mga malambot na bagay. Nung naging teenager na ako, hindi ko na kayang itago ang tunay kong kasarian. Isang araw ay nahuli ako ni Papa na may kinikilos na hindi niya gusto. Galit na galit siya, Papa Dudut. Hindi lang sigaw ang inabot ko, unang beses kong naramdaman ang bigat ng kamay niya. Lalaki ka, anak kita. Kaya dapat lalaki ka. Sigaw niya habang binubugbog niya ako. Grabe ang mga panahon na yon, Papa Dudut, halos linggo-linggo ay may pasa ako sa braso o sa mukha ko. Akala ni Papa kapag sinaktan niya ang katawan ko ay maitutuwid niya ang pagkatao ko. Ginamitan niya ako ng sinturon at minsan naman ay kung ano ang mahawakan niya. At ang masakit pa ay habang binubugbog ako, walang namamagitan. Ang mga kapatid ko ay nakatingin lamang. Si Mama ay umiiyak sa gilid pero hindi makakibo dahil takot din kay Papa. Sinubukan kong maging matapang, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magbabago dahil lang sa sinasaktan nila ako. Pero sa loob-loob ko ay nadudurog na ako. Ang hirap lumaki sa isang bahay na ang turing sa iyo ay parang dumi sa sahig. Doon ko naramdaman na kahit na anong gawin kong pagpapakitang gilas, kahit na anong bait ko ay hindi nila ako matatanggap. Ang itsura kong ito, nasabi ng iba ay biyaya dahil sa gwapo raw ako.
ay naging kulungan ko. Ito ang dahilan kung bakit lumayo ang loob nila sa akin. Pakiramdam ko isa akong estranghero sa sarili kong tahanan. At sa bawat araw na lumilipas ay unti-unti kong nare-realize na kailangan kong gumawa ng sarili kong mundo. Dahil ang mundong kinagisnan ko sa Marawi ay walang puwang para sa isang katulad ko. At dahil nga disgrasyada ang tingin nila sa akin at bakla pa ako. Parang nawala na sila ng gana na gastusan ang kinabukasan ko. Isang araw ay narinig ko na lamang si Papa na nagsabi kay Mama na huwag mo na yang pag-aralin. Sayang lang ang pera. Diyan na lang yan sa bahay magsilbi. Doon na gumuho ang mundo ko. Parang ang mga kapatid ko ay namimili ng bagong uniforme at notebook. Ako naman ay iniwan sa kusina. Naging opisyal na alipin ako sa sarili naming pamamahay. Ang routine ko, gigising ako ng alas 4 ng madaling araw. Magluluto ako ng agahan para sa kanilang lahat, maglalaba ako ng mga dambuhalang tumpok ng damit nila. Yung mga kapatid ko ay iniiwan lang ang mga maruruming medyas at pantalon nila sa sahig dahil alam nilang nandyan ang katulong nila para pulutin yon. Ako ang tagalinis ng banyo, tagawalis ng bakuran at tagahugas ng mga pinagkainan. At ang masakit pa nito ay habang nagtatrabaho ako ay hindi nawawala ang mga parinig nila. Rahim, bilisan mo nga magpunas dyan, ang bagal-bagal mong kumilos para kang babae. O kaya ay buti pa itong si Rahim kahit papaano may silbi sa bahay. Kaysa naman lumabas at magasik ng kahihiyan. Para silang may patalim sa dila na araw-araw ay sinusugatan ng pagkatao ko. Pero sa kabila ng lahat ng pagod ay may isang bagay na hindi nila alam. Hindi ko sinuko ang pangarap ko. Sa gabi kapag tulog na silang lahat at tapos na ako sa mga gawaing bahay ay binubuklat ko ang mga lumang libro ng mga kapatid ko. Doon ako nag-aaral mag-isa at sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng mabulok dito sa kusinang ito habang buhay. Kaya nung nalaman kong may scholarship exam sa syudad ay gumawa ako ng paraan. Nagsinungaling ako kay Mama at ang sabi ko ay may pupuntahan lamang akong kakilala para kumuha ng labahin. Pero ang totoo ay pumunta ako sa testing center. Noong nakakuha ko ng resulta ay gusto kong tumalon sa tuwa. Nakapasa ako. Full scholarship mula high school hanggang makatapos ng kolehiyo. Basta mapanatili ko ang mataas na grado. Hindi ko kaagad sinabi sa kanila, pumasok ako sa eskwela na parang ninja. Gigising ako ng mas maaga pa para matapos sa mga gawaing bahay tapos ay tatakbo ako sa school. Sa hapon, imbis na magpahinga ay pumapasok din ako bilang working student sa isang maliit na kainan malapit sa campus. Tagaugas din ng plato. Taga-silbi ng order. Pagod na akong pagod pero masaya ako dahil sa wakas. Hawak ko na ang sarili kong oras kahit papaano. Noong nalaman ni na Papa na nag-aaral ako ay imbis na matuwa ay nagalit pa sila. Saan ka kukuha ng panggastos? Huwag kang hihingi sa amin, sabi pa ni Papa. Pero hindi ako natinag. Sabi ko ay hindi ako hihingi, Papa. Kaya ko ang sarili ko. Doon naging doble ang hirap ko, Papa Dudut. Working student na ako sa labas, alipin pa rin ako sa loob ng bahay namin. Kapag umuwi ako galing sa trabaho sa gabi ay sasalubungin ako ng tumpok ng hugasin at maruruming sahig. Kailangan ko munang tapusin yon bago ko makapag-aral para sa mga exams ko. Minsan ay nakakatulog na ako sa ibabaw ng mga libro ko sa sobrang pagod. Tapos ay gigisingin ako ng sipa ni Papa sa paa ko dahil umaga na raw at hindi pa nakasalang ang kanin. Ang tingin nila sa akin ay isang makisig na lalaki na dapat sana ay nagtatrabaho sa mabibigat na construction o kaya ay nagiging sundalo. Pero sa loob ng bahay namin ako lang ang taga-ayos ng higaan nila, tinis ko ang lahat ng panlalait at pang-aapi. Ang bawat grado na nakukuha ko ay parang sampal kong ibinabalik sa kanila. Kahit na hindi nila ako pinag-aral, kahit na inalipin nila ako, ay kaya kong lumipad. Yon ang naging motivation ko. Ang bawat patak ng pawis ko sa paglalaba at paglilinis ay puhunan ko para sa diploma na alam kong balang araw ay maglalayo sa akin sa Marawi. Hindi ko kailangan ng suporta nila. Kailangan ko lang ng sarili ko at ng tiwala ko na balang araw ay ako naman ang magiging boss ng sarili kong buhay.
Pero Papa Dudut, noong college na ako ay doon ko naramdaman ang tunay na kurot ng sikmura. Oo, scholar ako. Libre ang tuition ko pero hindi naman libre ang lahat. May mga project sa school kailangan bumili ng matinong damit para hindi ako magmukhang basahan sa harapan ng mga kaklase ko. At syempre, ang pagkain. Sa bahay kung ano lang ang itira nila. Yun lang ang sa akin. Medyo kahit gutom na gutom ako ay kailangan kong magtiis dahil ayokong marinig ang bulyaw ni Papa na wala raw akong ambag sa pagkain sa hapag. Dahil sa tangkad ko at sa itsura kong pang-artista ay maraming nakakapansin sa akin sa campus. Isang gabi habang naglalakad ako pa uwi galing sa trabaho ko sa kainan ay may nakilala akong isang lalaki. Mukha siyang desente. Maayos manamit. Naging palagay ang loob ko sa kanya hanggang sa magalok siya ng isang sideline. Sayang ang katawan mo, Rahim. Malaki ang kikitain mo dito. Mas malaki pa sa sahod mo sa kantin sa loob ng isang buwan. Sabi niya. Doon na pumasok ang pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Ang paggawa ng homemade gay adult videos. Sa simula ay may nag-aalangan pa akong nararamdaman. Takot na takot ako. Paano kung malaman ni na Papa? Paano kung makita ng mga kaklase ko? Pero noong tinignan ko ang butas kong sapatos at naalala ko ang bayarin ko sa dormitoryo kasi paminsan-minsan ay tumatakas ako sa bahay para lamang makapag-aral ng maayos, nanaigang sikmura ko. Sige, sabi ko, gagawin ko. Dinala nila ako sa isang apartment doon ay naging trabaho ko ang maghubad at makipagtalik sa harapan ng kamera kasama ang ibang lalaki. Hindi ito tulad ng mga pelikula sa TV na may magandang ilaw at makeup. Madalas sa isang maliit na kwarto lamang kami, mainit at amoy pawis. Nung unang beses na ginawa ko yun ay gusto ko nang umiyak habang nakatitig sa lens ng kamera. Pakiramdam ko ay binibenta ko ang kaluluwa ko para sa ilang libong piso. Malaki nga ang kita, hindi nagsisinungaling yung nag-recruit sa akin. Sa isang shoot lang, may panggastos na ako para sa buong semester. Nakakabili ako ng bagong gamit sa school at nakakakain ako ng masarap at nakapag-aabot pa ako kay mama ng pera na ang sabi ko ay overtime pay ko sa kantin. Tuwang-tuwa si mama at hindi niya alam kung saan talaga galing ang perang pambili niya ng gamot at bigas. Pero alam mo yung pakiramdam na pagkatapos ng bawat shoot ay parang gusto mong maligo ng 1,000 beses pero hindi ka pa rin lumilinis. Yun ang nararamdaman ko. Gabi-gabi akong binabangungot at tuwing titingnan ako or titingin ako sa salamin ay hindi nagwapong Rahim ang nakikita ko, kundi isang lalaki nagbebenta ng sariling laman. Nandidiri ako sa bawat haplos na natatanggap ko sa harapan ng kamera. Minsan habang nasa gitna ng shoot ay bigla na lamang akong hihinto kasi parang masusuka ako sa ginagawa ko. Hindi rin nakatulong yung kaba na baka kumalat ang mga video. Sa Marawi kapag nalaman nilang gumagawa ka ng gano'n na hindi lang bugbog ang aabutin mo. Baka itakwil ka ng buong komunidad o higit pa. Kaya bawat labas ko ng bahay ay nakayuko ako at pakiramdam ko lahat ng taong nakakasalubong ko ay napanood na ako sa internet. Naging paranoid ako. Tumagal din ako ng ilang buwan sa ganoong gawain. Pero isang gabi habang nag-i-edit sila at nakikita ko ang sarili ko sa screen, bigla akong napaisip. Rahim, eto na ba talaga ang buhay mo? Scholar ka, matalino ka, may pangarap ka. Tatapusin mo ba ang pagkatao mo rito sa madilim na kwartong ito? Doon ako nag-decide. Ayoko na. Bahala na kung magutom ako at bahala na kung kailanganin kong maglakad pa uwi dahil wala akong pamasahe. Huwag lamang akong bumalik sa apartment na yon. Tinanggihan ko ang mga sumunod na alok nila kahit na anong pilit nila at kahit na lalong lumaki na ang alok nila na pera. Naging mahirap ang huling taong ko sa kolehiyo dahil wala na ang easy money na yon. Nagtiis muli ako sa pagiging working student, sa pagkain ng instant noodles gabi-gabi at pagtitiis sa pang-aapi nila Papa sa bahay. Pero kahit mahirap, mas nakakatulog na ako ng mahimbing dahil kahit naalipin ako sa paningin ng pamilya ko, kahit papaano ay nabawi ko ang respeto ko sa sarili ko. Nakagraduate ako ng malinis ang konsensya, yung madilim na sideline na yon, ibinahon ko na nga sa limot.
Ang tanging bitbit ko na lamang noong araw ng graduation ay ang pangarap kong makaalis sa Marawi at magsimulang muli sa Maynila, kung saan ay walang nakakaalam sa mga pagkakamaling nagawa ko dahil sa kagipitan. Hindi ko makakalimutan, Papa Dudut, yung araw na dumating ako sa Maynila. Ang unang sumalubong sa akin ay ang mausok at maingay na hangin. Pero alam mo, kahit na nakakahilo ang amoy ng usok at ang siksika ng mga tao, hininga ko yon ng malalim, lasang kalayaan. Sa wakas ay malayo na ako sa mapanghusgang mga mata ni Papa at sa mga gawaing bahay na tila walang katapusan. Bitbit ang isang luma at kupas na maleta na punong-puno ng pag-asa. Sinimulan kong suyurin ang Maynila. Dahil nga sa mukhang artista ako ay hindi ako nahirapang makakuha ng atensyon. Pero hindi itsura ang gusto kong ibenta rito kundi ang utak ko. Nakapasok ako sa isang malaking TV station bilang production assistant. Kung akala ko ay pagod na ako nung working student ako, ibang level pala ang pagiging PA. Ako ang taga-bili ng kape ng mga direktor, taga-bitbit ng kable, taga-ayos ng upuan ng mga talent at taga-tawag sa mga artista kapag kailangan na sila sa set. Minsan, 24 oras kaming gising. Lulubog lilitaw ang araw sa studio pero nakatayo pa rin ako. Pero dito ko rin naranasan ang respeto na hindi ko nakuha sa amin. Dito kapag maayos kang magtrabaho, sir, o rahim ang tawag sa iyo, hindi salot. Isang araw sa isang taping ng isang drama special, doon ko nakilala ang taong magbabago ng takbo ng karir ko, ang batikang writer na si Ricky Lee. Alam mo naman, legend yon sa industriya. Habang nakatambay ako sa isang sulok at nagbabasa ng script na itinapon na sa basura, kasi gusto kong pag-aralan kung paanong gumawa ng kwento, ay napansin niya ako. "Anak, binabasa mo yan?" tanong niya. Kinabahan ako. Akala ko ay bawal. "Opo sir, gusto ko lang pong matuto," sagot ko habang nakayuko. Hindi siya nagalit, sa halip ay kinausap niya ako. Tinanong niya kung taga saan ako at ano ang kwento ko. Hindi ko alam kung bakit pero naging tapat ako sa kanya. Ikinuwento ko ang Marawi, ang pangarap ko at ang kagustuhan kong maging isang scriptwriter din balang araw. Siguro ay nakita niya ang apoy sa mga mata ko. Simula noon ay naging mentor ko na siya. Binigyan niya ako ng mga libro, tinuruan ako ng tamang structure ng script at higit sa lahat ay pinapasok niya ako sa mundo ng pelikula. Sa tulong ni Sir Ricky ay unti-unti akong lumipat mula sa pagiging taga-bitbit ng kable patungo sa pagiging bahagi ng creative team. Nakakasama na ako sa mga brainstorming sessions. Naalala ko pa yung unang beses na nakita ko ang pangalan ko sa credits ng isang indie film. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itawag sa amin at sabihing, "Ma, tingnan mo, may narating ang anak mo." Pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam ko namang wala silang pakialam sa sining ko. Masaya ang buhay ko sa Maynila, may sarili na akong maliit na apartment sa QC, hindi na ako natutulog sa sahig at nakakabili na ako ng paborito kong pagkain nang hindi nag-aalala kung may matitira pa ba sa hapag. Higit sa lahat ay nakakapunta na ako sa mga bar at events kung saan ay malaya akong maging bakla. Walang nang bubugbog sa akin kapag medyo lumalambot ang boses ko o kapag nakikipagtawanan ako sa mga kagaya ko. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit gaano mo ka-enjoy ang sarap ng buhay, may homesickness pa rin na humihila sa iyo. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang bulong sa isipan ko na kailangan kong bumalik. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi ako yung Abdelrahim na nilalait nila. Gusto kong bumawi kay mama. Gusto kong patunayan na mali si Papa. Bitbit ang mga bagong gamit, magandang damit at kaunting ipon mula sa pagtatrabaho ko sa Maynila. Bumalik ako sa Marawi noong 2016. Sa isip ko ay iba na ito. May narating na ako. Pakiramdam ko yung diploma at yung experience ko sa TV station ay sapat ng baluti para hindi na ako muling maliitin. Nakakuha ko ng trabaho bilang bahagi ng PR team ng isang kilalang politiko doon. Maganda ang posisyon ko. Ako ang nagsusulat ng mga speech, nag-aayos ng mga press release at umahanap sa mga tao. Kumbaga big shot na ako sa paningin ng komunidad. Pero ang unang gabi ko sa bahay nila Papa, doon ko na-realize na sa loob ng 4 na sulok ng tahanang yon ay walang saysay ang mga nakamit ko sa Maynila. Pagpasok ko pa lamang sa pinto, ang lamig ng salubong nila.
Akala ko ay may yayakap, akala ko ay may magtatanong kung kumusta ang buhay ko sa malayo, pero si Papa, tiningnan lamang ako mula ulo hanggang sa paa. Bumalik ka pa. Yun lang ang sinabi niya. Na hindi niya tinignan ang mga pasalubong na dala-dala ko. Si Mama naman ay gusto kong lapitan pero laging nakatingin kay Papa. Tila naghihintay ng permiso na maging masaya para sa sarili niyang anak. Papa Dudut. Sinubukan ko maging good son. Tuwing sasahod ako sa munisipyo, ibinibigay ko ang malaking parte kay Papa. Binibilhan ko sila ng mga kailangan sa bahay, nag-aayos ako ng mga gamit na sira. Pero kahit na anong gawin ko ay parang lason pa rin ang tingin niya sa akin. Isang gabi habang naghahanda ako ng isusuot ko para sa isang event sa opisina, pumasok siya sa kwarto ko. Akala mo ba dahil nagtatrabaho ka noon sa Maynila at nakasuot ka na ng magandang damit, ay hindi ko na nakikita ang dumi sa pagkatao mo? Sabi niya, ang boses niya ay puno ng puot. Bakla ka pa rin, kahit maging presidente ka pa, kahihiyang ka pa rin sa pamilyang ito. Doon nagsimulang bumalik ang pisikal na pananakit, isang beses dahil sa hindi ko agad nagawa ang isang utos niya sa bahay. Kahit napagod ako galing sa opisina ay pinagbuhatan niya akong muli ng kamay. Sinampal niya ako ng napakalakas na tumalsik ang suot kong salamin. Ang masakit habang nakasubsob ako sa sahig ay tinatawag niya akong baboy at salot. Ang mga kapatid ko ay nandun lamang sa kabilang kwarto at naririnig ang lahat pero walang lumalabas para tulungan ako. Minsan ay tinatanong ko ang sarili ko, Rahim, bakit ka pa nandito? Pwede ka namang bumalik sa Maynila. Marami kang kaibigan doon, may trabaho kang naghihintay. Pero alam mo Papa Dudut, kahit gaano kasakit ay may bahagi sa akin na desperadong gustong maramdaman at tanggap ako. Gusto kong makita nila na kahit bakla ako ang anak na hindi sila pinabayaan. Gusto kong patunayan na mas higit pa ako sa mga kapatid ko na walang trabaho pero paborito ni Papa dahil lang sa tunay na lalaki sila. Nagkatrabaho ako sa araw bilang isang respetadong PR officer. Kinakausap ang mga opisyal at media. Pero pag uwi ko sa gabi, ako uli ang alipin. Pinagluluto ko sila. Nilalabang ko ang mga damit nila at tinitiis ko ang bawat mura ni Papa. Minsan habang naglalaba ako sa gabi ay naiiyak na lamang ako. Bakit ganon? Bakit ang hirap mahalin ng sarili kong pamilya? Bakit kailangan kong bayaran ang pag-ibig nila, ng paghihirap at ng pasensya? At ang masakla pa, dahil maliit lang ang Marawi, mabilis kumalat ang chismis. Alam ng mga tao sa munisipyo na hindi kami okay ng pamilya ko. Nararamdaman ko ang mga tingin nila, yung tingin na may halong awa at pangungutya. Pero tinis ko ang lahat. Ang sabi ko ay konting tiis pa. Baka bukas o sa susunod na buwan, yayakapin din ako ni Papa at sasabihing proud siya sa akin. Pero lumipas sa mga buwan at imbes na lumambot ang puso nila ay mas naging malupit pa sila. Kinakahiya nila ako kapag may mga bisita silang kakilala. Itinatago nila ako sa kusina na parang isang maruming sikreto. Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa kong maging pamilya kaming muli ay unti-unti nang namamatay. At ang hindi ko alam, malapit na ring mamatay ang kapayapaan sa buong syudad ng Marawi. Ang gulo sa loob ng bahay namin ay magiging maliit na bagay lang pala kumpara sa impyernong paparating sa amin noong 2017. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang araw na yon, May 23, 2017. Nagsimula ang lahat sa mga putok na akala namin ay karaniwang rido o away pamilya lamang sa labas. Pero bago pa kami nakapagtago, ang buong syudad ay naging parang eksena sa isang horror movie. Umalingaw-ngaw ang mga pagsabog. Nagtakbuhan ang mga tao at biglang lumitaw ang mga lalaking itim ang suot at may bitbit na dambuhalang mga baril. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinusubukan naming lumikas, na corner ako. Hiwa-hiwalay kami ni na Papa sa takot. Doon ako nahuli ng mga terorista. Sa isang iglap, tinalian nila ang mga kamay ko at tinakpan ang muka ko. Dinala nila ako sa isang madilim at mabahong gusali kasamang ilang pang mga bihag. Nung una, akala ko ay ordinaryong hostage lamang ako na gagamitin nilang panakot sa gobyerno. Pero noong sinimulang nila kaming usisain ay doon na lumabas
ang tunay na bagsik nila. Nalaman nila na hindi ko alam kung paano, siguro sa kilos ko o sa mga gamit na nakuha nila sa akin na bakla ako. At para sa kanila ang pagiging bakla ay isang kasalanang kailangang parusahan ng kamatayan o ng higit pa. Doon nagsimula ang tunay na impyerno. Hindi lang torture ang ginawa nila sa akin, binubugbog nila ako gamit ang dulo ng kanilang mga baril hanggang sa mamaga ang muka ko at hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Pero ang pinakamasakit at ang pinakamadaling paraan para sirain ako ay ang bastusin ng pagkalalaki ko. Paulit-ulit nila akong hinalay. Ginawa nila akong laruan sa loob ng gusaling yon. Tuwing gabi ay naririnig ko ang tawanan nila habang ginagawa nila sa akin ang mga bagay na hanggang ngayon ay nagpapatayo ng balahibo ko sa tuwing maaalala ko. Nakaluhod ako sa harapan nila at nagmamakaawa na patayin na lang nila ako. Sabi ko'y barilin nyo na lamang ako at tapusin nyo na ito. Pero tumatawa lamang sila at ang sabi nila masyado raw madali ang mamatay. Gusto nilang maramdaman ko ang bagsik ng kanilang paniniwala. Sa bawat hapdi ng katawan ko ang iniisip ko na lamang ay sina Papa at iniisip ko na sana'y hinahanap nila ako. Sana'y nag-aalala sila. Yun ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na humihinga. Ang pag-asang may pamilya akong naghihintay sa akin. Halos isang buwan na akong bihag. Noong June, sa gitna ng isang matinding airstrike at bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at terorista, nagkaroon ng pagkakataon. May bumagsak na pader sa kuta namin dahil sa pagsabog. Kahit nangihina, kahit parang bibigay na ang tuhod ko ay gumapang ako. Tumakbo ako sa gitna ng mga gumuguho na gusali at hindi ko na pinapansin ang mga bala na nagliliparan. Sinalubong ako ng mga sundalo. Nang makita nila akong madungis, sugatan at halos hindi na makalakad ay agad nila akong binuhat at dinala sa safe zone. Umiiyak ako ng malakas noon at hindi dahil sa sakit, kundi dahil akala ko ay ligtas na ako. Pero doon ko nalaman na ang pinakamasakit na katotohanan. Habang nasa evacuation center ako at nagpapagaling ay tinanong ko ang mga kakilala ko tungkol sa pamilya ko. Akala ko ay naghahanap sila, akala ko ay hihimatayin sila sa tuwa kapag nalaman nilang buhay ako. Pero ang balitang nakuha ko ay naka-evacuate sila ng maayos. Pero nung tinanong sila ng mga otoridad kung may nawawala silang kapamilya, hindi nila binanggit ang pangalan ko. Hinayaan lang nila ako. Parang mas gumaan pa ang loob nila na nawala ako sa gitna ng giyera dahil nabawasan ang kahihiyan nila. Doon ako tuluyang namatay sa loob, Papa Dudut. Ang mga terorista sinira ang katawan ko. Pero ang sarili kong pamilya, sila ang pumatay sa kaluluwa ko. Nung araw na yon, habang nakatingin sa wasak na syudad ng Marawi, nag-decide na ako. Hindi na ako ang Abdelrahim na nagmamakaawa para magmahal ang pamilya ko sa akin. Iiwan ko ang lahat. Ang sakit, ang trauma at ang pamilyang tinakwil ako. Lalayo ako at hindi na babalik pa. Papa Dudut, bumalik ako ng Maynila na parang isang multo. Wala akong bitbit kundi ang damit na suot ko at ang bigat ng trauma na tila ayaw humiwalay sa akin. Noong mga unang buwan ng 2018 ay hindi ako makatulog nang patay ang ilaw. Tuwing may naririnig akong malakas na kalabog o sirena ay napapatid ang hininga ko at napapaupo ako sa sahig. Ang akala ko ay bumalik na naman ang mga terorista. Sinubukan kong bumalik sa trabaho pero mahirap, ang hirap magsulat o maging creative kapag ang laman ng isipan mo ay ang mga madidilim na alaala. Pero kailangan kong mabuhay. Doon ko napagtanto na kung hindi ko tutulungan ang sarili ko ay tuluyan na akong lalamunin ng mga nangyari sa akin sa Marawi. Nagpa-therapy ako, dahan-dahang binuo ang sarili ko. At pilit na kinalimutan na may pamilya pa akong iniwan sa Mindanao. Para sa akin ay ulila na ako. Samantala may nakilala kong isang lalaki na siyang nagpatibok ng puso ko noon. Itago na lang natin siya sa pangalang Aiki. Nagmula siya sa isang political dynasty sa South Luzon. Mayaman at may impluwensya ang pamilya niya. Nagkakilala kami sa isang event. Iniiwasan siya noon dahil sa reputasyon niyang spoiled brat at palaaway. Pero nang lumapit siya sa akin at nakipagkilala, maayos ko siyang kinausap.
Nauwi kami sa kwentuhan hanggang sa kinuha niya ang number ko at doon nagsimula ang lahat. Papa Dudut, gender fluid pansexual si Aiki at inamin niya yon mismo sa akin. Ako naman kahit part ako ng LGBTQIA+ community, wala akong ideya sa tinatawag na pansexual pero tinanggap ko siya. Naging close kami Papa Dudut, madalas niya akong ayain sa mga mamahaling restaurants para mag-dinner. At minsan naman ay nagugulat ako kasi binibili niya ako ng mga mamahaling gamit tulad ng bag, damit, sapatos, gadgets at iba pa. Hanggang sa dinala niya ako sa kanilang bahay at doon na-meet ko ang mga magulang niyang may impluwensyang politiko. Mainit naman ang pagtanggap nila sa akin bilang kaibigan ng kanilang anak at natutuwa pa nga sila kasi first time na magkaroon ng totoong kaibigan si Aiki. Dati raw kasi wala itong kaibigan dahil sa wala itong kontrol kapag nagagalit. Nananakit daw ito at bayolente. Ito nga raw ang naging dahilan kung bakit naging drop out ito sa isang kilalang university. Pero sa kabila ng mga babala ng mga magulang ni Aiki, hindi ko yon pinansin. At pinagpatuloy ko ang pagiging kaibigan sa kanilang anak. Ang hindi ko alam, nagkakaroon na pala ng feeling si Aiki para sa akin. Hanggang sa dumating ang kanyang ika-21st birthday noong September 12, 2019. Nagtapat si Aiki ng pag-ibig sa akin. Inamin niya sa akin na mahal niya ako at handa raw niya akong pakasalan saan man legal ang same-sex marriage. Dahil sa may special na pagtingin na rin ako noon kay Aiki ay tinanggap ko ang pag-ibig niya, Papa Dudut. Pero hindi naging madali ang relasyon naming dalawa. Una ay tumutol ang mga magulang ni Aiki noong malaman nilang may relasyon kami. Hindi rin nila matanggap ang totoong kasarian ng kanilang anak. Katwiran nila ay makakasira daw yon sa political careers nila. Pero dahil sa matapang at bayolente kong magalit si Aiki, walang nagawa ang mga magulang niya. Umalis si Aiki sa kanilang bahay at tumira kaming dalawa sa condo unit niya sa Makati at nag-live-in kami ni Aiki. Kaso Papa Dudut, yon ang naging pagkakamali ko. Dahil makalipas lamang ng isang buwan ay naging madalas na ang pagdating ng mga problema sa amin. Walang trabaho si Aiki at palagi siyang babad sa online games. Minsan nasa casino siya at ginagastos niya ang mga monthly allowances na ibinibigay ng magulang niya sa kanya. Pero noong putulin ng mga magulang niyang monthly allowances, ako ang sumalo ng mga gastusin namin ni Aiki. Samantala madalas ay pera ang nagiging ugat ng pagtatalo namin na nauuwi sa sakitan. Binubugbog ako ni Aiki kahit na mas matangkad ako sa kanya at noong mag-refuse na akong makipagtalik sa kanya isang gabi, ginawa niya ang hindi karapat-dapat. Ginahasa niya ako Papa Dudut. Nagbalik ang lahat ng trauma na nangyari sa akin noon sa Marawi. Pagkatapos ng pambababoy niya sa katawan ko ay pinagtawanan at nilalait pa ako ni Aiki noon na kesyo pinulot lang daw niya ako sa basurahan. Yun ang naging mitsa ko para magising na wala ng pagmamahal ko kay Aiki at hindi naging maganda ang paghihiwalay naming dalawa. Dagdag pa niya, huwag na raw akong magpapakita sa kanya dahil kung hindi ay gagamitin daw niya ang impluwensya ng pamilya niya para ipasalvage ako. Papa Dudut, pagkatapos ng hiwalayan namin ni Aiki, aaminin kong naging sobrang devastated ako. Natakot akong magmahal, nawala na rin ang gana kong makipag-social sa iba. Naging madalas din ang pagpunta ko sa aking kaibigang therapist para mawalang muli ang trauma sa utak at sa puso ko. Nag-focus na lamang din ako sa aking trabaho para makamove on kay Aiki. Hanggang isang hapon, dahil gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin at lumayo sa ingay ng trabaho, tumambay ako sa isang cafe sa Makati. Doon ko nakita ang isang lalaking puti, matangkad, maayos ang itsura at may napakaamo na mga mata. Yun naman si Aaron, isang Jewish na dual citizen ng Israel at Amerika na nagbabakasyon lamang sa Pilipinas para makita ang ganda ng ating mga isla. Nagkatitigan kami. Simple lang pero alam mo yung pakiramdam na parang may kuryenteng dumaan sa likod mo. Naglakas loob siyang lumapit at magtanong tungkol sa menu. Doon nagsimula ang mahabang kwentuhan. Inabot kami ng gabi sa cafe na yon at hindi ko alam kung bakit. Pero naging napakagaan ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi niya ako tinignan bilang biktima o bilang kahihiyan. Tinignan niya ako bilang isang
lalaking minamahal niya. Bilang Rahim, isang taong may kwento at may halaga. Noong kailangan na niyang bumalik sa Florida, akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Sabi ko sa sarili ko ay sanay ka naman na naiiwan, Rahim. Okay lang yan, pero nagkamali ako. Pagdating niya sa Key West, Florida, agad siyang nag-message sa Facebook. Naging mag-chatmate kami araw-araw dahil sa 12 hours na time difference. Madalas kaming mag-video call bago ako pumasok sa trabaho o bago siya matulog. Si Aaron ang naging liwanag ko, Papa Dudut. Sa kanya ko unang naikwento ang nangyari sa akin sa Marawi Siege, ang torture, ang paghalay at ang pagtatakwil ng pamilya ko. Inasahan kong baka matakot siya o mandiri pero alam mo ang ginawa niya. Umiyak siya para sa akin. Sinabi niya na, Rahim, you are a survivor. You are beautiful and you deserve to be loved. Doon ko naramdaman na hindi ko na kailangang pang magtago. Noong naging rutina namin ang pagbisita niya sa Pilipinas tuwing bakasyon niya, lumilipad siya rito para lamang makasama ako. Namamasyal kami. Kumakain sa labas at unti-unti niyang tinutulungan ang puso ko na magtiwalang muli. Noong 2022 habang naglalakad kami sa dalampasigan sa isang resort ay bigla siyang huminto at lumuhod, Papa Dudut. Rahim, sabi niya habang hawak ang isang maliit na kahon. I want to spend the rest of my life making you forget the pain and making sure you feel safe. Will you marry me? Hindi ako nakapagsalita kaagad, Papa Dudut. Umiyak lamang ako ng umiyak. Sa buong buhay ko si Aaron lang ang tanging tao na humiling na maging bahagi ng buhay ko nang walang kapalit na sakripisyo o gawaing bahay. Tinanggap ko ang proposal niya ng buong puso at doon ko nga na-realize na baka kaya ako dumaan sa lahat ng impyernong yon ay para makarating ako sa langit na kasama ko siya. Sa wakas ay hindi na ako mag-isa. May kasama na akong lalaban sa mundong ito. Papa Dudut, natatandaan ko pa noong lumapag ang eroplano namin sa Las Vegas noong 2024. Para akong nakalutang sa ulap. Ibang-iba ang hangin. Mainit pero tuyo. Malayo sa malinsangang amoy ng Maynila o sa pamilyar na simoy ng lawa ng Lanao. Doon sa isang maliit at makulay na chapel sa Vegas sa harapan ng mga kapamilya at kamag-anak ni Aaron na naging witnesses namin, nangako kami ni Aaron sa isa't isa. Simple lamang ang handaan pero masaya ako kasi walang mapanghusgang mga kamag-anak ko sa paligid. Pero ang pinakamalaking desisyon na ginawa ko ay hindi lang ang pagpapakasal, kundi ang pagpapalit ng aking pagkakakilanlan. Noong inaayos na namin ang mga papeles para sa visa ko at sa green card ay kinausap ko si Aaron. Sabi ko sa kanya, Aaron, I don't want to use my surname anymore. Hindi sa kinakamuhian ko ang kultura ko. Pero ang apelyidong yon ay tila isang tanikala na nagkakabit sa akin sa isang pamilyang hindi ako kinilala noong oras na mamamatay na ako. Gusto ko ng malinis na papel kaya noong lumabas ang mga dokumento ko, opisyal na akong si Abdel Rahim Estenhouse. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong akin na talaga ang pangalan ko. Hindi na ako ang bastardo o ang baklang anak ni Morohom Basar. Ako na ang asawa ni Aaron Estenhouse. Bukod sa pagkakakilanlan, nagpalit din ako ng relihiyon. Hindi na kasi akma sa akin ang Islam dahil iba ang prinsipyo at paniniwala ko. Bagamat wala akong opisyal na relihiyon sa ngayon ay nirerespeto ko naman ang relihiyon ng aking asawa. Noong 2025 ay tuluyan na kaming nanirahan sa Key West, Florida. Kung ang Marawi ay napapalibutan ng bundok at lawa, ang Key West naman ay paraiso sa gitna ng asul na dagat. Dito ang mga tao ay nakasuot lang ng tsinelas at shorts, relax lang ang buhay, nakakapanibago pero ang sarap sa pakiramdam. Dahil mahilig ako sa pag-aalaga ng katawan, siguro ay dahil na rin sa gusto ko mabawi ang lakas na kinuha sa akin noong giyera, nakakuha ko ng trabaho bilang manager ng isang sikat na fitness gym dito. Ako ang nagpapatakbo ng schedule, nag-aayos ng operations at umaharap sa mga kliyente. Dahil sa itsura ko at sa pagiging palabati ko, mabilis akong nakahanap ng mga kaibigan. Si Aaron naman,
nakuha ang posisyon sa opisina ng gobernador ng state ng Florida. Minsan ay nagbibiroan kami, sabi ko dati PR officer lang ako sa Marawi. Ngayon ay asawa ko na ang nasa gobyerno dito sa Amerika. Pero ang pinaka hindi ko inaasahan ay ang pagtanggap ng pamilya ni Aaron. Nung unang beses ko silang nakaharap ilang araw bago kami kinasal ni Aaron sa Las Vegas. Kabado ako noon. Iniisip ko na Jewish sila, conservative kaya sila. Matatanggap ba nila ang isang Muslim na bakla na galing sa Pilipinas? Pero laking gulat ko nang yakapin ako ng nanay ni Aaron. Welcome to the family, Rahim. Sabi niya sa akin habang may dalang pagkain. Doon ko naranasan yung mga bagay na dati ay pangarap ko lamang. Yung mga kapatid kong tinatawagan ka para lang kumustahin ang araw mo. Yung may magulang ka na proud sa bawat malit na achievement mo. Wala silang pakialam kung bakla ako. Wala silang pakialam sa trauma ko. Ang mahalaga sa kanila ay masaya ang anak nila at mabuti akong tao. Minsan kapag gabi at tapos na ang trabaho, tumatambay kami ni Aaron sa veranda ng bahay namin habang pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat. Minsan ay sumasagi pa rin sa isipan ko ang Marawi at naiisip ko si Mama. Naiisip ko ang mga kapatid ko. Hindi ko alam kung nasaan na sila o kung kumusta na nga ba sila. Pero hindi na ako nakakaramdam pa ng galit. Napatawad ko na rin sila. Hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan ng pagpapatawad. Masaya na ako rito sa Florida, malayo man sa pinanggalingan, nahanap ko ang tunay kong tahanan sa piling ng isang taong tinanggap ako ng buong buo. Sa bawat workout na ginagawa ko sa gym, sa bawat tawa namin ni Aaron at sa bawat haplos ng pamilya ko rito, nararamdaman kong unti-unting naghihilom ang mga sugat ng nakaraan. Hindi ko na kailangan maging alipin pa. Hindi ko na kailangan magtago pa sa dilim. Ako si Abdelrahim Stenhouse at sa wakas ay malaya na ako. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang aking totoong kwento ng buhay ko. Sa totoo lamang, ang dami ko nang napagtanto habang binabalikan ko ang bawat yugto ng buhay ko. Mula sa madidilim na iskinita ng Marawi hanggang sa maliwanag na dalampasigan ng Key West, Florida. Una sa lahat ay natutunan ko na ang pamilya ay hindi palagi nasusukat sa dugo. Sa loob ng maraming taon, nagmamakaawa ako para sa pagtanggap ng mga taong dapat sana'y unang nagprotekta sa akin. Pero sila pa ang unang bumagsak sa pagkatao ko. Ngayon alam ko na ang tunay na pamilya ay ang mga taong pipiliin kang mahalin ng buo kahit alam nila ang lahat ng iyong sugat at nakaraan. Nahanap ko ang pamilyang ito kay Aaron at sa kanyang mga magulang at kapatid na nagpatunay sa akin na ang pag-ibig ay isang desisyon, hindi isang obligasyong nakabase lamang sa apelyido. Natutunan ko rin na ang bawat pagsubok, gaano man ito kasakit o kahayop, ay may dalang aral tungkol sa katatagan. Noong nasa kuta ako ng mga terorista, akala ko ay wala na akong halaga dahil nga sa pambababoy na ginawa nila sa akin. Pero sa gitna ng trauma, natuklasan ko ang tibay ng aking loob. Natutunan kong ang pagiging survivor ay hindi lang tungkol sa pagtaas o pagtakas sa kamatayan, kundi tungkol sa pagpili na mabuhay muli araw-araw. Ang paghihilom ay hindi mabilis at hindi madali, Papa Dudut, pero posible ito kapag tinanggap mo ang tulong at kapag pinatawad mo ang iyong sarili sa mga bagay na wala ka namang kontrol. Higit sa lahat ay naiintindihan ko na ang pagbabago ng pangalan at kapaligiran ay hindi pagtakas sa katotohanan, kundi pag-angkin sa sariling kapalaran. Sa pagbitaw ko sa apelyidong Marhum Sar at pagyakap sa pagiging isang Stenhouse, natutunan ko na ako ang may hawak ng panulat at kwento ng buhay ko. Hindi ako nakatali sa isang malungkot na nakaraan. Ang buhay ay patuloy na nagbabago at kahit galing ka sa pinakamahirap na sitwasyon ay may karapatan kang mangarap ng magandang buhay at mahanap ang sarili mong paraiso. Ang mahalaga ay ang panatilihing tapat sa kung sino ka talaga. Dahil sa huli ang katotohanan mo ang magpapalaya sa iyo. Muli maraming salamat, Papa Dudut, at sa bumubuo ng iyong napakagandang programa.
Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Abdel Rahim. Maraming salamat kay Abdel Rahim sa pag-share ng iyong totoong kwento sa aming programa. Isa pang mahalagang aral na makukuha sa kwento na pinadala po ng ating sender ay ang kapangyarihan ng edukasyon at pagsisikap bilang tanging paraan ng pag-alpas sa tanikala ng kahirapan at pang-aapi. Sa kabila ng pagiging alipin sa sariling tahanan at ang kawalan ng suporta mula sa kanyang pamilya, hindi hinayaan ni Rahim na maging hadlang ang kanyang sitwasyon upang manatiling mangmang. Ang kanyang pagpupursige na makakuha ng scholarship at ang pagiging working student ay nagpapakita na ang determinasyon ay mas malakas kesa sa anumang panlalait. Itinuturo nito sa atin na ang pag-unlad ay hindi hinihintay kundi ipinaglalaban. Na kahit ang mundong ginagalawan mo ay pilit kang ibinabaon, ang iyong talino at pagtsatsaga ang magsisilbing tiket mo tungo sa kalayaang matagal mo nang inaasam. Bukod dito ay binibigyan din ng kwento ang halaga ng pagpapanatili ng dignidad sa gitna ng matinding kawalan. Bagamat dumaan si Rahim sa madilim na yugto ng pagpasok sa adult video industry dahil sa matinding kagipitan, ang kanyang muling pagbangon at pagpili na huminto dahil sa pandidiri sa sarili ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat para ituwid ang baluktot na landas. Ipinapakita nito na ang isang pagkakamali o maling desisyon dulot ng desperasyon ay hindi dapat maging basihan ng iyong buong pagkatao. Sa halip, ang kakayahang kilalanin ng sariling halaga at ang lakas ng loob na iwanan ng anumang bagay na nagpapababa sa iyong dangal ay isang uri ng tagumpay na mas matamis kesa sa material na kayamanan. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.